Dati pangarap ko lang ito at nasa bucket list ko lang habang nasa Pilipinas pa ako. Ngayon, finally nakapunta na rin ako. Welcome to Venice, tahanan ng pinakasikat na Grand Canal ng Italy. 2 hours din ang biniyahe namin mula Brescia papunta rito. Pero bago nating simulan ng tour, konting background muna tungkol sa Venice. Alam niyo ba na ang Grand Canal ng Venice ay tinatawag na Grand Canal dahil ito ang pinakamalaki at pinakamahalagang kanal sa buong lungsod. Sa wikang Italyano, ang tawag dito ay Canal Grande, na ang ibig sabihin ay malaking kanal. Ito kasi ang pangunahing daanan ng mga bangka at nagsisilbing parang pangunahing kalsada ng syudad. Habang dumaraan dito, makikita ang makasaysayang gusali at palasyong daan-daang taon na ang tanda. Dahilan kung bakit isa ito sa pinakasikat at pinakamagandang tanawin sa buong Italy. Ganyan ang bagyo kasi maraming bitpics. Mga pickpocket. Likod ng bridge. Ito naman yung middle ng doon yung entrance and then dito yung end. So ito naman yung middle. Meron pa naman dito sa baba. Punta doon kung gusto yung mag-shopping. By the way, day tour lang ang ginawa namin. Hindi na kami nag-book ng hotel dahil maliit nga lang ang sentrong bahagi ng Venice at kaya itong libutin sa loob ng isang araw. Dahil walang mga sasakyang tulad ng kotse at motorsiklo sa sentrong bahagi ng Venice, bangka ang pangunahing paraan ng transportasyon dito. Isa sa mga pinakasikat na simbolo ng Venice ay ang kanilang makukulay na maskara o Venetian mask. Naging tanyag ito noong panahon ng Venice Carnival, isang tradisyon na nagsimula pa noong Middle Ages. Noon, ginagamit ng mga tao ang mga maskara upang maitago ang kanilang mga pagkakakilanlan. Kaya't malaya silang makihalubilo sa iba't ibang antas ng lipunan nang walang diskriminasyon. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi na ito ng kultura at kasaysayan ng Venice. Hanggang ngayon, ang mga handcrafted Venetian mask ay isa sa pinaka-popular na souvenir na inuuwi ng mga tourist mula sa lungsod. Cute. Ang ganda siguro ito ilagay sa wall. Okay. Clock sila. Ang ganda. Ito na naman. Nandito na naman tayo sa mga mascara. You should be smart. Anong sinasabi niya? Gamer. Ito na tayo. If you do some shopping, come here. Example, itong bag, kung bibili ka, 53. Yung mga sample ng prices. Student na delivery, 330 euro. Bili kong bag. That is ay for ladi ay that's why. Katulad ng ibang mga lungsod, may mga delivery services din sa Venice tulad ng Amazon, DHL at iba pang courier companies. Ngunit dahil wala ngang kotse at truck na maaaring dumaan sa sentrong bahagi ng lungsod, ang mga package ay dinadala gamit ang mga bangka sa mga kanal. Pagdating sa kanilang destinasyon, inililipat naman ang mga ito sa mga pushcart o handcart upang maihatid sa mga bahay, hotel at mga tindahan sa makikitid na kali ng Venice. Isa ito sa mga kakaibang bagay na makikita mo lamang sa lungsod na ito. Alam niyo din ba na hindi lang basta kanal ang Grand Canal ng Venice? Sa loob ng maraming siglo, ito ang naging pangunahing daanan ng kalakalan at transportasyon ng lungsod. Dito kasi dumaraan noon ang mga mangangalakal na nagdala ng yaman at kasikatan sa Venice.
dahilan kung bakit naging isa ito sa pinakamakapangyarihang lungsod sa Europa. Isa rin sa pinakasikat na simbolo ng Venice ay ang gondola. Noon pa man, ito na ang pangunahing sasakyan ng mga taga-Venice bago pa magkaroon ng mga modernong bangka. Sa kasalukuyan, isa na itong tanyag na atraksyon para sa mga turista na gustong maranasan ang romantikong paglalakbay sa mga kanal ng lungsod, habang pinagmamasdan ang magagandang tanawin at makasaysayang gusali sa paligid. Ang ulan. Maulan na mainit. Ang gusto ng mga makeup, dito. Ligami. Sa usaping shopping, medyo mahal ang presyo dito sa Venice kumpara sa ibang lugar na napuntahan namin sa Italy. Normal lang naman ito dahil isa ito sa pinakabinibisitang lungsod ng mga turista. Pero kung maghahanap ka ng mabuti at lalayo ng kaunti sa mga sikat na pasyalan, makakakita ka pa rin naman ng mga souvenir, damit at iba pang produkto na mas makatwiran sa presyo. Ang ganda. So, mag-husky kayo, ganyan. Bili kayo ng ganyan. Ang cute. Social naman. Comes with different colors. May ganito, may blue, may ganyan, purple, may green. Perfect. Okay, di ba may ganitong aso? Thank you. Oh, famous talaga siya, be. Yung dito. Ayan, yung mga famous na lang keychain. Isang piraso, 3 euro. Pag bumili ka ng 4, 10 euro. Oferta means offer na siya. Meron silang design. Isa sa ipinagmamalaki ng Venice ay ang kanilang sikat na Murano glass. Ang mga makukulay na salamin at magagarang chandelier na nakikita natin dito ay hindi basta dekorasyon lamang. Ginagawa ang mga ito ng mga bihasang artisan gamit ang tradisyong ipinapasa mula panahong ika-13 siglo. Kilala ang Murano glass sa buong mundo dahil sa mataas nitong kalidad, kakaibang disenyo at maselang paggawa. Kaya naman, marami sa mga turistang bumibisita sa Venice ang hindi umaalis ng walang dalang kahit maliit na piraso ng Murano glass bilang souvenir o alaala ng kanilang pagbisita. Grabe, babasagin. Alam mo, samin sa kama ko. Ang chandelier nila, mga babasagin. Yan, to see what's inside. I don't know, alam ba mag-picture. So, bawal dito ganyan. Ganyan, naka-open yung ganyan. But actually, to be honest, ano albergo? Hotel? Ano albergo? Makikita rin dito ang St. Mark's Basilica
isa sa pinakamagandang simbahan sa buong Italia. Ayon sa kasaysayan, itinayo ito upang paglagyan ng mga labi ni Saint Mark, ang patron saint ng Venice, na lihim na dinala mula sa Alexandria, Egypt noong ika-9 na siglo. Dahil sa yaman at kapangyarihan ng Venice noon bilang sentro ng kalakalan, pinalamutian ang basilika ng mga gintong mosaic, marmol at mga likhang sining mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya naman, tinawag din itong Church of Gold dahil sa napakaraming gintong dekorasyon sa loob nito. Isa rin sa pinakasikat at pinakamahalagang lugar sa buong Venice ay ang St. Mark's Square o Piazza San Marco. Sa loob kasi ng mahigit 1,000 taon, ito ang naging sentro ng politika, relihiyon at kultura ng lungsod. Kita rin sa larawan ang St. Mark's Campanelli, ang pinakamataas na tore sa Venice, na may taas na halos 99 meters. Nagsilbi itong parola para sa mga barkong papasok sa lungsod at bantayan ng mga mamamayan noong sinaunang panahon. Ang original na tore ay gumuho noong 1902. Ngunit, muli itong itinayo at ibinalik sa dating anyo. Hanggang ngayon, isa ito sa pinakabinibisitang landmark sa Venice dahil sa napakagandang tanawin na makikita mula sa tuktok nito. Madaling maunawaan kung bakit tinawag ni Napoleon Bonaparte ang Piazza San Marco na the most beautiful drawing room in Europe. Napapalibutan kasi ito ng mga makasaysayang gusali, magagarang arkada at mga lugar na naging saksi at mahigit 1,000 taon ang kasaysayan. Imong uncle is here. Pagdating naman sa wika, Italyano din ang pangunahing lengguwaheng ginagamit sa Venice. Pero katulad ng karamihan sa mga lungsod sa Italia, may sarili rin silang lokal na dialekto na tinatawag na Venetian o Veneziano na ginagamit pa rin ng ilan sa mga residente hanggang ngayon. Bagamat pareho silang nakakaintindi ng Standard Italian, may mga salita at paraan ng pagsasalita ang Venetian na naiiba sa karaniwang Italiano. Sa Milan naman, Standard Italian ang mas karaniwang ginagamit sa araw-araw, lalo na dahil isa ito sa pinakamalaking sentro ng negosyo at turismo sa bansa. May sarili rin silang lokal na dialekto na tinatawag na Milanese. Ngunit, mas madalas mo ring maririnig ang Standard Italian sa mga kalye, tindahan at opisina. Kaya kung marunong kang magsalita ng Italian, madali kang makakausap ng mga tao sa parehong lungsod, kahit may kanya-kanya silang lokal na dialekto at kultura. Nakabreak sila. Makinig kayo sa kanilang. You know, dito nila, ito yung way nila, paano nila i-deliver yung product nila sa restaurant. Walang sasakyan. Kita niyo yun? Yan yung gondola. Yan. Ikot sila sa bridge. Pero ito, i-distribute to nila sa mga restaurant. Ito yung literal na sasabihin mo, ilabas ang baso. Pagdating naman sa accommodation, kilala ang Venice bilang isa sa mga mas mahal na destinasyon sa Italy, lalo na kung magbubook ka ng hotel malapit sa Piazza San Marco. Sa mga pangunahing atraksyon, mas mataas ang presyo rito dahil nasa sentro ka na mismo ng mga pasyalan. Ngunit kung handa kang maglakad ng kaunti o pumili ng hotel sa mga kalapit na lugar tulad ng Mestre o mas tahimik na bahagi ng Venice, makakahanap ka ng mas makatwirang presyo at makakatipid ng malaki. By the way, bukod sa mga kanal, tulay at Piazza San Marco, marami pang ibang lugar na pwedeng bisitahin sa Venice. Isa na rito ang Doge's Palace, ang dating sentro ng pamahalaan ng Venice na kilala sa napakagandang arkitektura at kasaysayan.
Maaari ring bisitahin ang Murano Island na tanyag sa paggawa ng sikat ng Murano Glass. At ang Burano Island naman na kilala sa makukulay nitong bahay na parang postcard sa ganda. Para naman sa mahihilig sa sining, meron ding Peggy Guggenheim Collection na nagtatampok ng obra ng ilan sa pinakasikat na artista sa mundo. At syempre, sulit din maglibot sa mga makikitid na eskinita ng Venice dahil bawat sulok nito ay may mga kakaibang tanawin at kwento. Isa sa mga paboritong gawin ng mga turista dito ay ang umupo sa mga cafe habang pinagmamasdan ang mga tao at magagandang gusali sa paligid. Bagamat medyo mas mahal ang presyo sa mga sikat na lugar tulad ng Piazza San Marco, bahagi na rin ito ng karanasan ng pagbisita sa Venice. Ayon sa maraming biyahero, isa sa pinakamagandang oras para bisitahin ang Venice ay sa umaga o sa dapit hapon. Mas kaunti ang tao, mas malamig ang panahon at mas maganda ang liwanag para sa pagkuha ng mga larawan at video. Hindi man kami nagtagal sa Venice, sapat na ang isang araw upang makita kung bakit isa ito sa mga pinakasikat na destinasyon sa mundo.